Ramdam mo rin ba na 'pag minsan parang ang bigat ng reading time niyo ng anak mo? Parang ako din, even it's not my child sa tutorial or sa school, pagod, pagod siya, pagod ako, ang bigat. So, kahit pagod, minsan tinutuloy pa rin natin kasi nakasanayan na o kailangan. There was a time na merong bata na yung magulang kasi nagtatrabaho sa bayan. I mean sa city. 30 minutes away. So ang anak is idadala niya rin kasi tatrabaho, doon niya rin pag-aaralin para may hatid sundo na yung bata. So super early yung bata gigising and super late naman silang uwi. What do you expect? Hindi naman ata natutulog yun sa tanghali, wala atang bantay sa school. Yung mother is nagtatrabaho sa hospital. So what do you expect yung trabaho sa hospital, 'di ba? Walang break time. Then, sa akin, ang time niya is 7 o'clock in the evening. Kasi yun ang available time. Kahit na gusto kong i-early, yun talaga lang ang availability. Kasi traffic yung pag-uwi. Now, minsan, napapansin ko, during our reading time na ng bata, hindi na siya nakikinig kasi pagod na. Pagod na yung bata. And ako rin, ramdam ko yung bigat. Kahit na ako hindi nabibigyan na naka-rest, yung bata hindi. Pinipilit talaga ng nanay idala. Teacher, pwede pa ba? Pwede pang idala? Kasi hinahabol talaga nung nanay yung time. I don't know kung ano yung goal nilang dalawa that time. Pero talagang tuloy-tuloy. So I advise, sabi ko, bukas na lang po or bawi na lang po kami sa weekend. Or ang ginagawa ko, if our time is 30 minutes, pinapaiksi ko siya. And then, more on the reinforcement ang ginagawa namin. So, hindi ko naman siya pwedeng paiksihin na kasi bayad ka sa time na yon, di ba? So, ang gagawin mo, reinforcement kasi inaantok na o kaya pinapauwi ko na yung bata. Ang sabi ko sa bahay, pagpagod na, basta direct to the point no anong kailangan na. As long as finalo mo kung anong lesson nyo today, as long as meron siyang natututunan, as long as na-review nyo yung mga previous lesson, and nakapag-blend or nakapag-read, basta hindi niya nakalimutan. Okay lang din na paiksihin nyo yung reading time ninyo pag kailangan. Hindi kailangan tapusin. Halimbawa, may blocks of time kayo na sabihin 1 hour kayo, hindi na nga kailangan ng bata. Pagod na siya, ang kailangan niya tulog. Once na natulog yan, nakapag-rest, pagbalik ninyo, sasabihin ko sa'yo, kailangan ng rest. Even you, di ba? Hindi mo na nag-grasp kung anong tinuturo sa'yo pag pagod ka. Kailangan mong ipahinga para sa susunod na laban mo, sa susunod na reading mo, sa susunod na trabaho mo. Mas makuha mo. Ganun din ang bata. Sa susunod na reading time ninyo, mas makukuha niya. So, hindi mo kailangan sundin lahat ng plano mo sa bata na kailangan yung tapusin kung hindi kaya. As I always say na we need to focus on the child. Child-centered tayo, hindi dun sa kailangan nating tapusin. Kung hindi kaya, sayang lang ang oras, ipahinga niya na. Mas mahalaga ang positive experience kaysa ang alam niya ang reading ay parusa sa kanya or ang bigat ng reading sa kanya, mas maganda ang positive experience kaysa itutuloy at tatapusin at parang feeling naman ng bata wala siyang naaral. Ikaw din, feeling mo wala kayong natapos kasi inuulit-ulit niya lang yung pagkakamali niya o kaya hindi siya nakikinig sa'yo kasi nga inaantok na siya, wala na yung focus niya, wala na yung interest niya kasi nga what do you expect? Physically drained na siya. If this one vlog resonate to you, please free to subscribe para pa magkaroon pa tayo ng mga ganitong vlog and comment down below kung meron kayong mga tanong about your experiences in reading. This is Joyly Luis. Always remember, you don't need perfection. You just need consistency. Be patient and you will see progress. See you on my next vlog. God bless.